magkabaligtad, magkalayong extremes. Christ and the law. Freedom and slavery. Sa mga pagtuturo ng Kristyanismo, laging inuulit-ulit that Christ sets free, that Christ gives freedom, pero naiintindihan kaya natin talaga? Kasi kung talaga naiintindihan, it will create a new lifestyle, a new worldview, a new behavior. Freedom in Jesus. Father, we thank you for freedom in Jesus. And now set our minds free to totally, completely, beautifully understand this truth, this reality, this lifestyle that you want us to enjoy. Set our minds free, O God, to understand, to absorb, to interpret and apply in our lives. Father, be our preacher, our teacher, our healer. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Maraming mga kalayaan na kailangan ng tao kasi maraming naging pagkakatali, pagkakagapos, pagkakakulong. At isa sa mga hindi napapansin na kulungan, na kadena, na tali, ay relihiyon. Religious belief, religious practice, religious traditions. At ito ang talagang isang napakalaking pagtuturo ni Jesus to set people free from religious chains. Jesus sets free from traditions by pioneering a new world order, a new life system. At ang tradisyon na ito ay isa sa mga prisons, isa sa mga kulungan na binuwag ni Jesus. Mark 2:21-22 sa Pinoy Version Bible, walang gumagamit ng bagong tela para takpan ang butas ng isang lumang tela. Dahil kung gagawin yun, uurong ang bagong tela. Tapos mababatak ang pinagtapalan at lalong lalaki ang butas. Wala ding naglalagay ng bagong alak sa lumang wineskin, isang lalagyan na gawa sa leather. Sasabog ang wineskin pag ginawa yun. Masasayang lang ang alak at masisira pa ang wineskin. Kaya dapat sa bagong wineskin nilalagay ang bagong alak. At ang alak ay madalas na ihalin tulad sa New Testament sa work of the Holy Spirit. Nakakapagpabago ng isip, nakakapagpalaya sa mga inhibitions, nakakapagpasigla, nakakapagbigay buhay. At sinabi na itong bagong katuruan ni Jesus ay parang bagong alak. Hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan, sa lumang utak, sa lumang tradisyon, sa lumang paparaan. Sasabog ang paglalagyan at matatapon yung inilagay. Kaya sabi ni Jesus sa Mark 2:21-22, ang bagong wineskin, doon inilalagay ang bagong alak. Nang tinutukoy niya ang kanyang bagong katuruan. Ang katuroang nagpapalaya, ang katuroang nagbibigay ng kapahingahan, kapayapaan, hindi pwedeng magkasya sa lumang utak. Hindi pwedeng ilagay sa lumang tradisyon. Hindi pwedeng itagpi-tagpi lang, ikabit-kabit sa mga dati ng mga alam at paniniwala. Kailangan baguhin ang lahat. Baguhin ang bahay bago ilagay yung bagong muebles. Baguhin ang utak bago pa lamang tangkain na lagyan ng bagong katuroan ni Jesus. Hindi pwedeng pinaghalo-halo lang, pinagsama-sama. Dating kaugalian, dating katuruan, dinagdagan ng konting patak-patak, wisik-wisik na Jesus, mas Kristyanismo na. Kailangan ng totally new superstructure, new framework, a new cornerstone, a new foundation, a new wineskin, a new mind, a new heart. Kaya, born again. Hindi na born again ng tao sa simpleng-simpleng ipikit mo ang iyong mata, tanggapin mo si Jesus, itaas mo ang iyong kamay, sabi mo, Jesus, sinatanggap kita, born again na ako. Pwedeng maging daan yun para ma-born again. Pero hindi yun ang buong born again experience. Habang hindi na babago ang iyong utak, hindi ka pa born again. Yung pagtanggap kay Jesus, yung formal pagtanggap, tinatanggap mo according to formula, pwedeng maging susi, pinto, simula ng proseso ng pagiging born again. Pero hindi yung pagkatanggap, pagdilat, sister, born again ka na, congratulations, you have a new life.
Na-oversimplify, at pag na-oversimplify yun, hindi ka tuloy pupunta sa grade 2, grade 3, grade 4, kasi akala mo yung grade 1 mo, yun na ang lahat-lahat sa buhay. Simula, pagpasok, pero hindi yun ang lahat-lahat. Isang patuloy na pagbabago ng isip. Isip tungkol saan? Isip tungkol sa Diyos. Isip tungkol kay Jesus. Isip tungkol sa kasalanan, sa kapatawaran ng kasalanan. Babaguhin ang lahat ng yun. Hindi itatapal-tapal mo lamang si Jesus. Hindi pwede siyang pantapal-tapal. A new wineskin for a new wine. Isang pinakamalaking sagabal sa paglagong espiritual, yung sentimental attachment to old religious beliefs, to old traditions. Nagiging motif at dekorasyon lang si Jesus, hindi tuloy nagbibigay ng tunay na pagbabago sa loob ng isip at puso. Kaya ang tagal-tagal ng Kristiyano, lagi pang takot, lagi pang guilty. Ang tagal-tagal ng Kristiyano, mapang-usig pa, malupit pa sa kapwa. Walang nangyari. Dinagdagan lang ng konting dekorasyon ni Jesus. So Jesus did not pour new wine into an old wineskin. He gave a new wine to be contained in a new wineskin. The new wineskin is the new heart. And the heart is symbol of the mind. A new way of thinking. Yung born-again experience means new life, but it also means new lifestyle of freedom, not of imprisonment. Yung iba kasi, nung na-born again, lalo lang nakulong, lalo lang natali, kasi dumami lalo ang do's and don'ts. Dumami lalo ang batas, dumami ang hindi pwedeng gawin. Dumami ang guilt, kasi dumami ang transgression of the new set of laws. So, bago, new lifestyle, not just new chains, not a new set of rules, and not a new set of guilt, which is usually what happens when people become born again, when they attend born-again churches, when they do Bible studies, dumami lang ang kanilang concept of sin and guilt. Jesus gave a new law to be observed in a new born-again life and lifestyle, and this is the new law of love. Again, overtaught na nga yung love na yan eh. Nilalait-lait na ng iba, akala nila pag love, hippie ka. Yung mga make love, not worry, mga ganong klaseng love. Yung mga love na may umuusok-usok, may mga kristal-kristal. Yung akala nila, ganun yung concept of love ni Jesus. But this means freedom from the law of Moses and from the law of religion. Hindi dapat na pag nagiging maka-Jesus ka, nagiging more religious. Nagiging more spiritual ka dapat. Religion imprisons, spirituality sets free. At pag religion, ibig natin sabihin is the corporate, legal, formal, Pharisaic religion covered by laws of do's and don'ts. Kasi pag dumami yung mga laws of do's and don'ts na hindi mo naman kayang sundin kung honest ka sa sarili mo, dumadami lang yung guilt mo. Hindi ka talaga na free, na imprison ka lalo. So, hindi dagdag na motif si Jesus sa ating spiritual life. Hindi siya dagdag na motif sa Jewish religion. Hindi siya renovation. Jesus is total reconstruction. And when we say total reconstruction, it doesn't mean now that you have to be totally, legally, formally, sinless, and holy, which becomes the wrong expectation of people who come to Jesus. The total reconstruction is the way you think about sin, the way you think about how Jesus took away sin and put it on His own body and died for it. And it is a total way of looking at you as a person who, in spite of failing in your formal obedience to the law of Moses, is considered sinless by God because of His grace through the work of Jesus. And if sinless, therefore you stop always feeling guilty. And you stop always condemning others to make them feel guilty, because we are covered by a new law, the law of the forgiveness of God, not the law of the punishment of God as taught by the Jewish religion. The law of forgiveness through the love of Jesus, not the law of condemnation through the formality and strictness of the Pharisees. And yet marami mga Christian, litong-lito pinaghahalo ang Pharisees at si Jesus, pinaghahalo ang law at ang love, pinaghahalo si Moses at ang ginawa ni Jesus. Kaya ang magiging resulta, lito.
May mga moment na mabait, may mga moment na stricto sa iba, may moment na malupit, mayroong moment na mapagpatawad. Parang pinaghalo-halong nakakalitong bagay. Kaya ang sinasabi, be changed by the renewing of your mind. And a one-half Christian is a one-whole nonsense. Hindi pwedeng half Jesus, half Moses. Half love, half law. Half Pharisee, half grace. Walang ganun. Dapat buo. Sinasabi sa Bible, don't think that any double-minded person will get anything from the Lord. Dapat buo. Naniniwala ka kay Jesus, buuin mo. Huwag mong paghalu-haluin yan. Kasi magulo. Jesus sets free from religiosity invented by priests and Pharisees. Sa tinatawag nating Old Testament, sa Jewish scriptures, ang daming inimbento dyan ng mga pare na katuruan at palibhasa ang mga tao, mangmang, ang mga tao, kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang mga liko, liwanagan ang madilim, itama ang mali, palayain ang mga bihag ng relihiyon. Jesus sets free from oppressive interpretation and application of Scripture. Yung pagkabinasa mo, sumikip ang mundo mo, pag sinunod mo, nasakal ka, humirap ang buhay mo, heavy loads imposed by the religious tradition. Matthew 11:28-30, sa awa ni Jesus sa mga tao, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may bibigat na pasanin. At ang tinutukoy niya dito, religious load, mga pabigat ng templo sa kanila. At bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakakita kayo ng kapahingahan sa akin. Dahil madaling dalhin ang pamatok ko at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa awa ng Diyos sa mga tao, pinadala si Jesus para ang mga tao ituruan ng kapahingahan mula sa heavy loads that the religion imposes on them. At sabi ni Jesus, sa akin kayo sumunod, huwag sa kanila. Papagurin lang nila kayo. Ang ibibigay ko sa inyong mga pasanin ay magaan. Hindi mabigat. Gusto ng Ama sa langit na palayain kayo. Ang mga relihiyon sa Israel lumikha ng imahe ng Ama na mapagsik, magagalitin, mapagparusa, at itinuwid ni Jesus yun. That's why Jesus is the image of the invisible God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. He is the Word which was from the beginning. The Word became flesh. And in Him, the fullness of God's kindness and goodness is revealed to people. Ibig sabihin, mali ang representation, in fact, misrepresentation, ang ginagawa ng mga relihiyon bago dumating si Jesus. Kasi kung tama na sila, ba't ipapadala pa si Jesus? Duplication. Sayang lang ang pagod. Ipinadala kasi may mali. And Jesusness is light and easy. That's why we introduce the word Jesusness, because sometimes Christianity, covered by so many traditions of the last 2,000 years, has also and again had become heavy, difficult, limiting, choking. That's why you have to go back to the basics of Christianity, which is really Jesus. Kasi kasama si Jesus, nadagdagan na naman niya ng 2,000 years sa katuroan ng iba-ibang sekta, iba-ibang relihiyon, humirap na naman yung way. That's why we have to go back to the basic of Jesusness. Pagbabago, pagpapagaan, hindi pagpapabigat sa buhay ng mga mananampalataya. Halimbawa, Jesus redefined uncleanness and cleanness. Kasi lahat na lang ng gagawin mo, unclean. Hindi lagi kang guilty. Jesus redefined sin and non-sin. So yan, dami namang sins. Linawin natin yung iba na impento lang yan ng mga priest kaya sin. Matthew 15:10-11, tungkol sa mga pagkain na ang daming bawal kainin, sabi ni Jesus, pakinggan niyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, meaning mga salita. Hindi ang pumapasok, meaning kahit anong pagkain, ang siyang nagpaparami sa kanya sa paningin ng Diyos. Hindi kayo dudumi sa paningin ng Diyos kung kakain kayo ng dinugan, kung kakain kayo ng balut, kung kakain kayo ng alamang,
ng crab, ng hito. Although pwedeng clinically dumumi kayo kung unhygienic yun o talagang may mga chemical elements sila na not good for the body, but you don't become dirty spiritually speaking. Invento lang yun ng mga priest. Bakit inimbento ng mga priest yung mga tungkol sa mga dietary laws nila? Para huwag makipagsalo-salo, makipagkainan, makipagparty ang mga Israelita sa ibang lahi. Gusto nilang solohin yung kanilang mga kalahi para maging tagasunod lang nila. Hiniwalay nila. Because when you cannot eat with people, when you do not eat their food, when they cannot eat your food, you never fellowship. Hiniwalay nila to make themselves food very special. Food issues divided the Jews from the world. And up to now, even so-called Christians of various sects and denominations, nagkakahiwa-hiwalay when it comes to the issue of food. Sinabi na ni Jesus, hindi naman mahalaga kung ano pumapasok sa bibig nyo, kundi kung anong mga salitang lumalabas dyan. Yan ang bantayan nyo. So, pinalaya sa oppressive application of Scripture. Sa oppressive, stressful, heavy, painful, spiritual loads, these are not of Jesus. Mahalaga nating maunawa na pagka ang ending ay mahirap, nakakasakal, nakakakulong, hindi yun galing kay Jesus. They are of the priests and the Pharisees. And sadly, even now, even within Christian churches, ang daming Pharisaic and priestly teaching sa pinaiiral, ang ending pahirap pa rin. Kabaligtaran ng gusto ni Jesus. Anong dahilan? Kasi nga lito yung mga tao kung law or grace, Jesus or Moses. Lito. Kaya dapat malinaw. Interpretations and applications of Scripture that hurt people are not of Jesus. Ganun yung din namang interpretation that make people suffer. Yung pinapatay ka na, ginugulpi, kinakawawa ng napakaabusado mong asawa, i-interpret sa'yo ng pastor, magtiis ka, may awa ang Diyos. Be submissive. Pastor, pinapatay na po ako. Be submissive. Yung ganun mga reading and interpretation, ang ending nagsuffer ka, it cannot be from Jesus. Because Jesus came to set you free from suffering, to give you rest. Yung mga reading and interpretation that make people cruel and unkind. Itatakwil ko po ang anak ko kasi may kasalanan siya na hindi katanggap-tanggap sa church namin. Bakit di ka nalang maging nanay kaysa maging doctrine expert dyan? Ang unang-unang role mo, nanay ka. So pagka ang reading ay nagiging cruel ka sa sarili mong anak, sa sarili mong pamilya, sa sarili mong kaibigan, parang mali ang reading mo niyan. Kasi hindi ganyan ang gusto ni Jesus na reading. Meron na ngang law na pagka may babaeng nangalo niya, batoy hanggang mamatay, pero hindi ipinabato ni Jesus. So ang reading ni Jesus, hindi kind yung reading nyo. Huwag nyo na yung ituloy. Kaya marami mga tao pagka nagbasa ng Bible, lalo't may natutunang konting verses, lalong lumulupit sa kapwa. Lalong nagiging mahirap kasama at lalong nagiging mapagkunwari. Kasi lahat ng hindi niya masunod, kunwari nasusunod niya para maganda yung itsura niya sa harap ng publiko. Yan ang galit si Jesus. Sabi niya, mga plastic, mga hipokrito kayo. Pati nyo na lang aminin ng totoo. Wala naman talagang pwedeng pumasa. Kaya pinapasa na kayo ng Diyos lahat, pasangawa. Para hindi na kayo magpanggap dyan. At huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo at inyong kapwa. So Jesus sets free from harsh religious impositions. Yung mga interpretation na ito po yung anak ko nag-aagaw buhay, nasa ER, pero yung nasa bulsa ko po pang tight ko eh. Siyempre, interpretation na marami, i-tight mo yan. Ano? Hindi ba pwedeng ipagumot ko muna yung anak ko? Heaven can wait for your tithe. Kung kailangan sa mga emergency needs ng pamilya. Siyempre, bumawi ka na lang sa ibang panahon na medyo kaya mo na. Pero hindi ka na ng Diyos, hindi siya mukhang pera. Ang simbahan, mukhang pera. Madami. Kaya maraming misinterpretation na ginagawa. Sinabi na rin niya ng mga Pharisees noon, na tinuligsa ni Jesus. Sabi ng mga Pharisees, alam nyo, kung i-offer nyo sa templo ang inyong pera, kahit hindi nyo nasustentuhan ng mga magulang nyo. Sabi ni Jesus, mga mukha kayong pera. Tradisyon nyo yan. Pero ang itinuturo ng Diyos, mahalin nyo yung mga magulang, suportahan nyo sila. Hindi pa pwede. Inaagawan mo na yung mga mahal mo sa buhay, nagiging maramot ka na sa kanila, tapos huhut-hutan ka ng relihiyon.
Dapat alam natin kung nasaan yung mga hangganan ng gano'ng mga religious requirements. Ang dami ko natatanggap sa Facebook na tanong gano'n, yung guilty sila kasi pang-enroll ng anak ngayon eh. Alam nyo ba na ang offering ng church natin tuwing enrollment, ang babang? Halatang halata tuwing enrollment. O siya, bumabawi naman yung mga tao sa ibang araw eh. Pero hindi mo kailangan pag-guilty kasi may pangangailangan. Ganon si Jesus. Pero dapat alam mo yung duty mo kasi magigiba naman, guguho yung church nyo kung hindi nyo susuportahan. Diba? Pero hindi malupit ang Diyos. Maunawain siya. Yun ang mukha ng Diyos na ipinapakita ni Jesus. Tungkol na lang sa Sabbath, Mark 2:27 to 28. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Kasi alam ang turo ng mga priests at mga Pharisees doon, pag Sabbath day, kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos. Kaya kayo binigyan ng Sabbath para nyo enjoyin. Ngayon, para kung ma-enjoy nyo yan, gusto nyo mag-mountain climbing, hindi mag-mountain climbing kayo, yun ang purpose yan. Hindi yung literal, legal na wala kang gagawin to the point na oppress ka na. And one more thing, dahil idinikta ng mga pare yung sobrang Sabat, walang lalabas ng bahay, walang maglalakad ng malayo, again, like the food and dietary laws, the law of the Sabbath separated the Jews from other nations and other peoples. Dahil sa Babylon, where so many nations were kept together in that great metropolitan place, ang weekend nila, yung perfect. Tapos, sabi niya, nung wala na yung mga tao, halina kayo mga kapwa Diyos, kakainin na natin ang offering nila. Awang-awa ang Diyos sa mga tao sa pag-abuso sa kanila ng reliyon. So, Jesus sets free from undue influences and powers exercised by religious authorities. Na hanggang ngayon, pati mga pastor ang namimili kung sino pwede mo maging girlfriend, maging boyfriend, sino mo pakasalan, na daig pa Diyos. Kinokontrol, pati mga ligaw-ligawan ng mga tao, yung lahat ng nangyayari sa mga buhay. Tapos may mga opportunity yung kanilang mga musician o worker na mag-abroad o magtrabaho sa malayo para mapakain at mapaaral ng mga anak. Pagigiltihin nila, kailangan ka ng Diyos dito sa church. Yung pala, kailangan siya ng pastor doon. Pag pinalaya mo yan, magbibigay ang Diyos ng ibang worker. Bakit? Work niya yan eh, church niya yan. Pero para kulungin mo ng mga tao, hindi mo naman susweldohan. Pagka naman enrollment, di mo binibigyan ng pang-enroll, tapos pagigiltihin mo pag naghahanap buhay, invento lahat yan ng tao. It is not from God. Matthew 23, 1-3. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Huwag ninyong tularan ng kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Sabi ni Jesus, puro daldal yung mga yan. Puro teaching. Sila man, di nila yun nasusunod. So, yung pahirapan ng sarili nyo sa pagsunod sa kanila mga pinapagawa sa inyo. The Jesus spiritual yoke, mas mataas yung espiritu ng forgiveness kaysa judgment, ng kindness kaysa harshness, ng love and acceptance kaysa discipline. Na yun ang ine-emphasize sa mga churches kasi gusto nila madali ang control eh. Matthew 7, 1-2, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Ang linaw-linaw nito, pero araw-araw ang business ng mga church people, humatol. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Ang religion, ang tradition, laging judge and laging judgmental. Therefore, religion promotes fear, guilt, depression. Mas maraming relihiyosong depressed kaysa sa hindi relihiyoso. Maraming religious leaders are depressed. Kasi hati ang isip. Hati sa itinuturo na imposible at sa katotohanang nagaganap sa kanilang buhay. Hati. Nakaka-depression. Yung araw-araw, walang itinuro sa'yo kundi mag-guilty ka tungkol sa mga katotohanan ng buhay mo, madedepress ka talaga nun. So, there is needless guilt and worry when the teaching is not interpreted through the filter of Jesus. Romans 8:1.
If you belong to Christ Jesus, you won't be punished.